Hi Aquarius, May 2026, ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Bagong buwan na tayo ng Mayo, kamusta kayo Aquarius? Kuha tayo ng ilang guidance, advice, ano nga asahan nyo? Ngayong May 2026, Aquarius energy, anong parating sa inyo? Any guidance, message po? Aquarius, guidance, advice, May 2026, anong parating sa mga taong ito? Okay, Ten of Wands. The Chariot. Okay, so, the Lovers. This one is in reverse. Pero meron mang ilang reversal na baraha guys ha. Tayo pa yung general message. Of course, just only take what resonate. Isa-isahin natin yan. Mag-add muna tayo. Meron lang po yung kalakip na mensahe kapag nakabaliktad sa atin. Kung bago lang kayong maaaring makapakinig kay Moonchild. Any guidance pa po. Aquarius, month of May 2026. Ano nga asahan ng mga taong ito? 9, 10 of Wands. Okay. So, biglang nag-pop up again sa akin. Astrologically, guys, marahil kailangan ko nang mabanggit to, no? Meron tayong darating na full moon this May 1st. Sasalubungin tayo ng full moon in the sign of Scorpio, regardless sa zodiac sign Scorpio. It will highlighted itong full moon na ito. Pagdating sa yung career, 10th house of career, the 10 of Wands naka-reverse. Maipasok lang ni Moonchild, hindi, pero meron kayong makompleto, matapos. Full moon is all about endings, guys. Again, it will highlight your 10th house of career sector po. So, merong something ganap dyan. Yes, something will end. Endings for new beginnings. Hindi naman kailangan laliman yun. Sabi ko nga, meron kayong kailangan napaka-normal tapusin. Meron kayong hinahabol na quota. Merong mga pagtatapos, okay? Or meron kayong ma-achieve, makakompleto, culmination. So, ano man yan, ayan. Especially kung naging challenging ito, the 9 of Wands, wala namang madali, lahat pinaghihirapan, pinagsisikapan. Lalo pa, kung alam niyo sa inyong mga sarili na kayo po ay nanlaban, kapit na kapit, pagprotekta sa posisyon, kahit hindi siya naging madali, pero nanlaban kayo. I-claim natin na merong magandang balita ang pwedeng sumalubong sa inyo ngayong Mayo. Gaano man kalaki, kaliit ito, this is something fulfilling. Sa feeling kasi pinaghirapan nyo nga. Ayan. Meron kayong makukumpleto, merong achievements. Yes. I-claim na ba natin? Oo naman. Tingnan natin. Add pa tayo. So, more on sa work, pinasisikapan, trabaho, the Empress, the Strength card. Okay, napagod kayo. Okay, major arcana yung bumabagsak. So, maaaring may ilang major, big ganap ngayong buwan ang pwedeng ihain sa inyo. Isa-isahin na natin. So, lalo kung alam nyo sa inyong mga sarili, Aquarius, nagsikap nga ako, Moonchild. Binigay ko yung best ko. Yung focus, yung concentration. So, physically, mentally, emotionally, hindi isang medical advisor si Moonchild. Aquarius, the Strength card. So, this is something na ipapahinga naman. Umangat yan, nag-reverse, dahil to remind you, maybe na tao lang din kayo. Okay? Napapagod. Or maaring maramdaman nyo nga itong pagkapagod na ito. So, pahinga, i-recognize nyo rin yung inyong mga sarili, at itong mga na-achieve nyo, gaano man kalaki, kaliit ito sa inyong paningin, pero merong progreso. Sabi ko nga, maaaring nasa inyo pa nga ang spotlight. Guys, your career is on fire. May mga magtatapos man, for some of you, tayo po ay general message kung nagiging challenging na tong work nyo, or kung nasan man kayo ngayon, if you're looking forward sa mga bago, hindi po imposible. Something ending for new beginnings po. Okay, may mga bago guys. Hindi kayo mawawalan. Anong bago opportunity? It could be a new work, new offer, new project, new client. Yes, ganon yung energy. Meron nai-impress, may kagandahan, kagalakan. The Empress card, lalo kung nandyan yung mga passion nyo sa inyong mga ginagawa, pinagsisikapan, yan po ay hindi nababaliwala.
Okay, the lovers, the strength card, both reverse, meron kayong power, meron kayong strength, pinapaalalahanan kayo ng baraha na huwag pagdududahan ang kakayanan. At yung pagmamahal na naiiwan nyo pagdating sa inyong mga posisyon or relasyon. Dito tayo, pagdating sa inyong mga love sector, the lovers o mga T-Empress coin, actually, Aquarius right now, nagbo-bloom ang inyong love life. Ipapasok natin yung energy ni Venus, the planet of love, beauty, the Empress, beauty, money rin yan, attraction, nagiging magnetic ang inyong mga aura. At the same time, yung mga love life nyo, especially for singles, guys, if you're ready to mingle, kung handa lang naman kayo ha, kasi si Strength card, the Nine of Wands, for some of you na mayroong hindi pa ganun kagaanan na pinagdadaanan sa relasyon or pinagdaanan at hindi pa totally ready, huwag niyang madaliin. Do some healing first. Pahinga muna. Okay? Pero kung ready naman kayo to mingle, Aquarius, napakaganda ng Mayo. Merong someone, it could be someone special, interesting yung energy, one and only true love. Guys, nag-highlight ngayon si Venus. Sobrang nagbigay din sa inyo. Astrologically, sa ilang baraha, yung energy niya, right now, nasa inyong mga 5th house. At sobrang magbibigay din kasi Gemini season tayo, papasok ang Gemini season. It will highlight that your 5th house of, dyan pumapasok yung salitang one and only true love, guys. True love zone ang 5th house. So, maaaring merong something ganap dyan, nagbo-bloom. Nagiging magnetic or umaangat ang inyong mga charm. So, huwag niyong itago yan. Itago. Ipamalitan yung mga charm nyo, yung inyong pagiging magnetic. Ito lang naman kung handa kayo. Ito kasi maaaring effortless naman. Gusto niyo yun. I mean, kusa itong mapapaangat sa inyong mga aura. Higit kayong mapupuna. Okay, so of course, you have to do your part, Aquarius. Kung ready na kayo, put yourself out there, connect, communicate, socialize. Okay, for couples in a relationship, guys, it could be unexpected, umaangat ang family, home, sector, para sa ilan. Na marahil ito yun, baka dito mag-connect yung ilang struggle, difficulty, challenges na pinagdaanan nyo na together. Kumbaga, sinubok na rin kayo ng ilang pagkakataon, couples, attached. Eto na, maaaring kahit sa simpleng pakiramdam, pagpapayo, plano, pagpapayo. Why not? Payo? Baka may magpayo sa inyo. Plano. Kahit sa simpleng ideya. Merong maaaring proposal po. It could be a love or marriage proposal for some of you. Okay? Ganon yung energy. Ready na ba kayo dun? Kasi love ang umaangat. Kahit pa merong ilang difficulty, wala namang madali sa buhay. Patuloy kayo sinusubok. Mula sa ilang pagsubok, pero patuloy kayo nanlalaban. Sabi ko nga kumakapit. Okay. Ganon. Parang may pagkamalalim. Pero sabi ko nga, for some na hindi pa ready, do some healing. Isa lang to, more on self-care, self-love. Of course, you have to be ready physically, mentally, emotionally, sa kung ano man yung gusto nyong pasukin, especially relasyon, bagong relasyon, bago nyo patunguhan yan, maging handa muna kayo, of course, para hindi tayo maging unfair. Hindi lang sa ating mga sarili, pero sa pwedeng makilala nyo pa. Okay. Pero ito it could be unexpected. Ano yung unexpected? Yung someone. Maaaring merong someone single pumasok sa inyong buhay this month. Lalo kung magiging handa kayo. Maaaring makilala niyo yan kahit over the net since nagbibigay din ng inyong mga third house of connections, communication, using the social media, or pagdating sa work, maaaring kakibat ng trabaho, or pagdating nga sa inyong mga 5th house of romance, love life, nagbibigay din. Okay, or for some, ay makatanggap ng marriage proposal, love proposal. Or para sa mga couples na in a relationship, married na, may ganda akong nakikita sa pamilya, the chariot, may travel ba kayo? More on short trips yung nakikita ko, guys. Maaring may plano. Or ngayon pa lang meron na kayo, may outing ba kayo? Summer outing kasi, summer ngayon. Pero,
Para sa ilan, umangat po ang children, guys. Hindi po isang medical advisor si Moonchild, pero yung na-mention ko astrologically si 5th house, bukod sa yung house of romance, love life, dyan din pumapasok ang pregnancy. Children, the Empress card indicator po ito, pregnancy card indicator. So, marahil kailangan ko mabanggit yun. Si Uranus. Ito gagawa tayo ng topic. Parang gusto kong gumawa ng separate topic dito about kay Uranus. Kasi major event yan sa astrology, guys. Nag-transit na si Uranus sa inyong mga 5th house of children. Nagbibigay din ng inyong mga 5th house. Maaring anytime soon or hindi man ngayong buwan. Baka ngayong buwan pa lang kasi kayo makabuo. Ayan. Kasi magkakaroon kayo ng quality time, may outing kasi. Or maybe yun yung pinaka-advice kung talagang andito na yung cravings or longing or wishful thinking nyo, Aquarius, hindi po imposible na magkaroon or merong baby blessing na dumating. Ito lang naman ay, of course, you have to do your part then. Do some action. Do some action. Ganon yung energy. Love, 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 guys. Namumulaklak ang inyong mga buhay pag-ibig, relasyon. At buhay career, nag-iinit naman. At sa ilang connection, communication po. So, ayan. Huwag din kakalimutan ha, sabi ko nga, the strength card. Baka sa dami ng ganap, ang dami yung bitbitin, may ilang challenges pa nga or ilang challenging situation, nasan kayo dun, okay? Pahinga pag may time, tapikin ang mga balikat kasi may pagkakataon na pag ganito, nag-iinit ang buhay karera, trabaho, pamilya, dito na lahat, lalo kung may mga anak na kayo, ang daming isipin. So, nasan kayo doon? Pahinga din pag may time. The strength card, ito naman ay naipapahinga. Nag-reverse. The lovers, reverse, more on self-care po talaga. Huwag pababayaan ang sarili. Okay, me time. Kung kailangan nyo muna magpahinga, mag-relax, recharge your batteries, guys. Ito yung umangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyo marinig ngayong bagong buwan ng May 2026, Aquarius.